Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong approved repair dito. Ayan. Dito 5899. So ang papalitan po natin dito mga kabay, ito po isang set na piston and ring. Connecting rod, piston, tsaka ring. Ito yung ano niya. Tawag ba nito? Sleeve. Ayan. Sleeve. Ito po yung sa dulo. Ito. Tapos syempre yung kanyang o-ring. Ilang o-ring to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-anim yung seal. Ayan. Tapos yung kanyang motor cover, carbon brush, gear case cover. Yan po yung papalitan natin dito sa dito 5899. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo po. Ikakabit ko po. So ayan mga kabay. Nakalas ko na po. Nakalas ko na yung screw. So pwede natin tanggalin to. Unahin natin ito. Ayan. Siyempre unahin natin ang kabit yung carbon. Para mamaya dito na lang tayo lahat. Dito tayo magkakabit. Unahin ko lang yung carbon. Total hindi ko naman babaklasin yung armature. So pwede na natin ikabit yung carbon. So gamit lang kayo ng lungnos mga kabay. Ayan. Ito yung carbon nya. Tapos siyempre yung panungkit natin sa spring para hindi siya mapersa. Ayan. Tapos tulak lang natin itong wire. So ito yung carbon nya na luma mga kabay, maiksi na. So papalit natin yung carbon na mahaba. Mahaba. So baliktad lang siya mga kabay. Ulitin natin. Dapat yung terminal dito pa ganyan. Para hindi siya sasabit sa spring o kakalang. Yan. So yan na mga kabay. Naikabit na natin yung isang carbon. So dito naman tayo sa kabila. Ganon din ang gagawin nyo mga kabay. Angat nyo lang yung spring. Ayan. Tapos kabit yung bagong carbon. So ayan na. Okay na tayo sa carbon. Ay kabit na natin. So dito tayo mga kabay. Dahil dito talaga yung pinaka-main na sira. Ayan. Ito talaga yung pinaka-main na sira. So nalinis ko na pala ito mga kabay. Kaya hindi ko na siya kailangang linisin. Bubuuin na lang natin tong bagong pin, bagong connecting rod. Ayan. So ang kasama pala nung bagong connecting rod mga kabay, ayan, isang pin, dalawang rubber. Ito yung para siyang plastic mga kabay na matigas. Para siyang connecting rod. Yung klase nung plastic. Ayan. Ayan. Dito po yan nakasuksok sa kanyang pin. Ayan. Protection po yan sa cylinder para hindi tumama yung bakal sa itong bakal na to, para hindi siya tatama dito sa kanyang cylinder. Kaya po may ganito. Kaya pag bumibili kayo ng connecting rod mga kabay, ayan, huwag nyong kalimutan na ikabit ito. Ayan, importante po ito mga kabay. Para hindi magagasgas yung cylinder niya. So ganun lang po ang forma niyan. Ayan. Tapos kabit na natin yung connecting rod. Tusok mo yung pin. Ayan. So yan po yung tsura niyan. Tapos syempre yung kanyang o-ring. So ayan na, bago na po yan. So ito yung luma niya mga kabay. Lalagay lang natin dito yan. Dahil kukunin din po yan ng customer. Ayan. Tapos, syempre ito, kakalasin din natin ito. Dahil magkakabit tayo ng o-ring dyan. So kailangan nating kalasin.
Ayan. Yung kanyang striker nandito sa loob. Ayan. So yan po yung kakabitan natin ng o-ring. So sa pagkabit niyan mga kabay, hanap lang kayo ng flat o kaya matulis. Nawawala yung mga matulis ko. Saan na kaya nagpunta? Wala na. Ayun. Tapos susungkitin nyo lang yung o-ring mga kabay. Yan. Tapos sana yung mga o-ring? Bakit parang kulang? Ayan, ito. So ito yung o-ring na bago mga kabay. Yan po yung kakabit natin dito sa kanyang striker. So punasan muna natin. Yan. Kabit natin yung bago. So okay na yun mga kabay. Tabi natin yung luma. Pagsama-samahin natin. Tapos sunod yung dito yan sa loob mga kabay. Sa cylinder niya. Ayan. Yung isang maliit. Ayan, dito po yan. Yan. Okay. Okay na okay. Tapos yung dito sa loob yan. Ayan, nakakabit sa kanyang mismong cylinder. Ayan. So ayos na tayo dyan mga kabay. Kompleto na yung o-ring. So wala na tayong kakabitan dyan. Dito naman tayo mga kabay sa kanyang spindle. Yan. So matigas mga kabay. Ay, hindi pala, malambot lang. So ang papalit natin dito mga kabay yung kanyang seal. Ito po yung seal niya mga kabay. Yan. So ang pinangkalas ko lang sa seal niyan dahil sira naman yan, pwede nating sundutin. And binaluktot ko lang na flat screw. Yan. Tapos lalagay nyo lang yan dyan. Sana sumabit. Parang ayaw. Hindi siya katulad ng isang modelo na kayang sungkitin. So pag hindi kayang sungkitin mga kabay, kailangan natin siyang sikwatin ng alamang. So yan mga kabay, susundutin lang natin yung kanyang, yun o, malambot lang pala mga kabay. Ayun o, yung kanyang seal, lumabas na yung bakal, tsaka wala na siyang pinaka ano sa gitna, wala na. Ayan, di katulad ng bago. Ayan. So pagkabit niyan mga kabay, syempre lilinisin muna natin ito. Hindi ko pala ito nalinis nung nakaraan. Ayan. Pero madali lang mga kabay, tataktak mo lang. Ayan. So ang forma naman yan mga kabay, ayan, kung mapapansin nyo, ito po yung papunta sa labas. Makaganon po ang forma niyan. Ayan, tulad niyan. Hindi siya pwedeng paganyan mga kabay. Paganyan. Para pag lumabas yung langis dito, hindi siya lalabas. Sasabit lang siya dito. Ayan. So pag ganun po ang forma niya. Ayan. Pag kinabit nyo yan, paganyan. Pero bago nyo ikabit mga kabay, syempre lagyan natin ng grasa. Yung gilid. Ayan. Para hindi siya masira. Ayan. So pag nalagyan nyo na yan, pati dito sa ilalim mga kabay, lagyan nyo. Para hindi siya magasgas. Ayan. So ilalagay na natin yung sleeve. Ay, sleeve seal pala. Tapos
ipaplastar mo lang siya ng tama. Tapos sabay sundot ng ito po. Yan, yung ganito. Yung sa likuran nito kasi hindi siya matalas. Yan. Tapos unti-untiin nyo lang siya mga kabay. Yan. Ganyan lang. Huwag sa gitna mga kabay, sa gilid nyo sa patamaan. Para hindi masira. So yan mga kabay, ayos na. So ganun sa forma sa loob. Yan. So okay na yung sleeve. So ang sunod niyan mga kabay, ikabit natin yung ito, yung kanyang sleeve. Ayan. So ayan mga kabay, babaklasin na natin tong sleeve niya. Ayan. Siyempre sa pagkalas nito mga kabay, gamit lang kayo ng matulis or flat na maliit. Ayan, para masungkit nyo po yung kanyang ring. Pero syempre dahan-dahan lang, ingat. Dahil pag dumulas yan, maaring tamaan yung kamay nyo, yung daliri. Ayan. So hindi ko pala to nalinis dito mga kabay. Ayan. Medyo maraming putik, pero natatanggal lang kasi bago pa lang. Hindi katulad na iba na matagal na hindi nalinis. So ayan, malambot naman siya mga kabay. So lalagyan na lang natin ito ng grasa para lumambot pag kinabit nyo yung bala. So lagyan lang natin bawat gilid. Ayan. Yung tinatamaan lang ng lock mga kabay. Kasi pag marami namang grasa, madudumihan lang mga kabay kasi dito naiipon yung kanyang alikabok. Ayan. Kaya ko siya nilalagyan mga kabay para lumambot kasi yung gumagamit dito maaring hindi sila naglalagay. Ayan. So malambot naman yan mga kabay. Sa tuwing gagamit kayo ng bala, lalagyan nyo ng grasa yung puno bago nyo isalpak. Ayan. Para malambot siya parati. So okay na yan mga kabay. Balik natin ito, yung spring. Ayan. Tapos yung sleeve na ikakabit natin, yung bago na. Ito. Ayan. So sundan nyo lang yan mga kabay. Ayan. Paano ikabit. So mauna yung bakal. Ito. Yan kasi yung tumutulak pababa. Ayan. Tapos spring. Tapos itong bakal na makapal. Ayan. Dito yan sa ilalim. Yan. Tapos itong guma, pinaka rubber damper dito yan. Yan. Tapos bago yung washer. Dito naman tatama yung lock. Yan. Kaya po siya parang may malalim. Yan. At syempre balik natin yung kanyang lock. Yan. So sa pagbalik, didiin mo lang pababa. Pero syempre ingat din. Dahil minsan umiigkas siya mga kabay. Yan. So ito hindi, okay siya. Pero paluin natin dahil bumukas siya mga kabay. So kailangan natin paluin para magsara. Ayan. So okay na siya mga kabay. Balik natin yung cap. Ayan. At syempre testing natin ngayon. Yun o. So malambot na siya mga kabay, hindi katulad dati na matigas. Ayan. So okay na yan mga kabay. Ayos na tayo dito. Tabi natin yung pinagpalitan. Ayan. So ayos na tayo dyan lahat. Dito wala naman tayong papalitan dahil buo pa po. Pero ayan, tuyong tuyo. So lalagyan lang natin to ng grasa din. Paubos na yung grasa ko mga kabay, pero kasya pa yan. Ayan. Bago natin ilagay dyan para umano naman siya kahit papano. Tapos ito naman lalagyan mo rin yan ng grasa. Ayan. Tapos bago mo ilagay yung bearing. So dito po yan mga kabay nakakabit.
Ayan. So, papantayin nyo lang pagdiin. So, pwede nyo na ito ilagay mga kabay. So, yung pinakamahaba na bit piece, yun po yung papasok doon. Hindi siya pwedeng paganyan. Paganyan. Ayan. So, yan na mga kabay, oh. So, maganda na yung ano niya. So, ayos na tayo dyan. Pwede na natin yung isalpak. Ayan. Pero bago yan, ito muna. Yung kanyang connecting rod. Lagyan natin ng grasa. Ayan. Tapos, lalagay natin dito. Ayan. Kung makikita nyo yan, yung crankshaft, ayan. Dyan po natin ipasok yung connecting rod. Kahit naman baliktaran yan, walang problema. Papares lang po yan. Hindi yan katulad ng Stanley na hindi siya pwedeng magkabaliktad kasi mahaba yung kabila, yung sa kabila pantay. So ito, kahit baliktaran kung saan nyo ipasok, okay lang. So lagay na natin mga kabay. Ayan, alalayan nyo ng ikot. Ayan, pasok na. Syempre lagyan din natin to ng grasa, paikot. Ayan. So ayos na mga kabay. At syempre itong cylinder. Ayan. Lagyan din natin ng grasa dito sa loob. Magkakaroon naman ng langis yan, kaya okay lang. Pero para lang pagpasok ng striker tsaka piston, malambot siya. Ayan. So ang paglagay niyan mga kabay, pag ganyan. Ayan. Tapos tulak mo lang. Ayan. Lagay natin yung striker. Lagyan mo rin to ng grasa. So, ito yung sa piston, tatama. Ito naman yung sa bit piece. Kung mapapansin nyo, para siyang may butas o lumubog, yan po yung tama ng bit piece. Ito. Yan. So, ang lagay niyan mga kabay, pag ganyan. Yan. At ito, dito po yan. Yan. Nakaganyan po yan. So, pwede na natin ilagay mga kabay. Yan. Mamaya na natin lagyan ng grasa. Unahin muna natin dito. Grasa. Langis pala. Mamaya na yung langis. Yan. Tapos ikot mo lang. Yan. So, yan na. Pwede na natin ito i-screw muna. So ayan mga kabay, nahigpitan ko na. So pwede na po natin lagyan ng langis to bago natin isara ito. Ay, di muna mga kabay. Ito muna pala. Nakalimutan. Kailangan ko muna ikabit pala ito. Kasi pag nilagyan natin ng langis yun, tatagas lang siya dito. So ito muna. Hindi ko na makalimutan mga kabay, itong dalawa. So kakalasin ko lang muna ito. So ayan mga kabay, nakalas ko na yung luma niyang gear case cover. At syempre tatanggalin natin yung kanyang seal. Ayan. Ito yung luma na seal. So ayan, kung mapapansin nyo mga kabay, yung gear niya medyo hindi pa maitim yung grasa. Ayan. So hindi ko na siya tinanggal. Bali, ang papalitan lang naman natin dito ay yung kanyang ito, yung seal. Yan. Tapos syempre yung kanyang bagong gear case. Ayan. So sa paglagay niyan mga kabay, madali lang. Ganyan lang po. Ayan. Tapos sabay screw na agad. Para matapos tayo at mahaba na yung gawa natin. So yan mga kabay, na-screw ko na po. Ayan, yung bagong na-screwhan ko na. So ilalagay na natin yung langis. Sinabi ko kanina na langis mga kabay. So punasan ko lang to. Baba lang natin to. Ayan. So dito po sa ibabaw, lalagyan natin ng langis. Ito po.
So pag nalagyan na natin ng langis mga kabay, kakabit na natin yung spindle niya. Yan. So i-screwhan ko ito mga kabay. Hindi makita dahil mataas. I-screwhan ko lang. So yan na mga kabay. Nahigpitan ko na yung screw. So ito, lalagyan ko lang ng konting grasa dito mga kabay. Dito sa ibabaw. Dito siya. Maliit. Ayan. So, kaya ko siya nilagyan ng grasa mga kabay para hindi sobrang labnaw yung kanyang langis. Para kung sakaling masira yung seal mga kabay, hindi siya mauubos. Hindi katulad ng puro langis lang ilagay natin naman, pag nasira yung seal, tapon lahat. So kailangan natin lagyan ng grasa dito. Yan. Para kung sakaling masira man yung seal niya, may maiiwan pa ring grasa. Yan. Yung langis lang ang matatapon. So ayan na mga kabay. And papakita ko sa inyo. Yan po yung grasa niya. Ganun lang karami. Ayan. So pag naubos pala yung grasa o langis, dito nyo rin siya nilalagyan. Bubuksan nyo lang yung motor cover para mabuksan nyo itong lagayan ng langis tsaka grasa. So ayos na mga kabay. Balik natin. Ayan. At syempre yung bagong motor cover. Ayusin lang natin ito. Ayan. So hindi pa lang natin na-testing mga kabay. Pandarin muna natin habang hindi pa natin nasara para makita natin kung masiklab o hindi. So ay siya mga kabay. Sasara na natin. Ayan. Kailangan lapat na lapat. Yun. So i-screwhan ko lang mga kabay. So yan mga kabay, na-screwhan ko na. So kinabit ko na rin yung bala. So iti-testing natin. So malakas siya ulit mga kabay dahil syempre bago yung connecting rod at kanyang mga o-ring. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at like and share na rin po. Bye bye!